Pagkalagin nyo po, ganito yung makikita nyo na interface niya. Tapos nandito sa ibabaw yung address. Tapos ito po yung sasakyan nyo, yung red na may arrow. Ayan, tapos nakalagay po dito, GPS, stationary. Ibig sabihin po nun, naka-stop yung sasakyan. Tapos pag moving po yan, magiging kulay green. Tapos magkakaroon siya ng speed, kung ilang speed. Tapos power connected, ibig sabihin yun, nakakonect yung GPS. Pag tinanggal po siya, nakalagay dyan, power cut. Ayan. Tapos ito naman po, ayan, magiging parang ano siya, satellite view. Pwede nyo siyang zoom in, zoom out. Tapos pag ibabalik nyo, pindutin nyo lang din po ulit ito. Tapos ito naman pong arrow, yan. Pupunta po siya kung nasan yung sasakyan nyo. Gamit yung Waze or Maps. Tapos ito naman po, manual refresh. Pero automatic naman po siya nagre-refresh dito po, makikita niyo yan. Every 15 seconds. Tapos ito naman po, pag naka-blue po ito, dito banda ito, sa lower left. Yan. Pag naka-blue po yan, ibig sabihin nakalock po siya sa sasakyan. Kaya kada galaw po ninyo ng mapa, babalik lang po siya dyan. Yan. Pag gusto yung i-browse yung mapa, i-off nyo po muna to. Yan. Pag naka-gray na po siya, yan, pwede nyo na pong i-browse kung saan location po siya banda. Yan. Kasi pag nakaganto, nakalock po yan sa sasakyan. Ito naman po sa phone nyo, kung nakuha yung GPS ng phone. Ito naman po, yan, distance ng phone sa GPS. Tapos, dito naman po tayo sa may upper right, yung tools na logo. Ayan. Ito pong cut-off oil, pag pinindot nyo po yan, magsasend siya ng command. Ibig sabihin po niyan, yan yung kill switch. Tapos i-okay nyo lang po yun. Papasok na po yung command. Para po ito sa mga kilabitan ng kill switch. Pero pag wala naman pong kill switch yung sasakyan nyo, hindi po siya gagana. Tapos restore oil naman pag gusto nyo na ulit buhayin. Tapos ibig sabihin po nito, mau-on yung vibration alarm. Pag naka-on po yung vibration alarm, ibig sabihin po nun, pag may gumalaw sa sasakyan nyo, mag-send siya ng notification na vibration alarm. May time and date din po dun. Tapos disarm pag gusto nyo na pong i-off yung vibration alarm. Ito po. Nakikita nyo po dito sa status niya yung disarm. Pag in-arm po natin, magbabago po yan. Magiging arm siya. Depende po sa lugar yung ano niya. Kahit po sending timeout yung nakalagay, papasok pa rin po yun. Ayan, ngayon po naka-arm na siya. Ibig sabihin po niya pag may gumalaw sa sasakyan or nakaramdam ng vibration yung GPS natin, mag-send po siya ng notification. Pag gusto nyo pong i-off, disarm lang ulit. Ayan. Tapos itong tracking route color naman po, kulay po yan ng line pag gumagalaw yung sasakyan. Tapos device info, dyan nyo po makikita yung yung mga login ID devices nyo. Tapos yung phone number, dyan nyo rin po makikita sa device info. Ayan. Tapos change password. Ayan. Old password, kung ano po yung default password nyo. Tapos, ayan, yung bagong password. Tapos dito naman po sa upper left, ayan, dito nyo po makikita yung historical route. Ayan, naka-today po ito, tapos yesterday, custom date, kung kailan yung gusto nyong i-review. Hanggang 6 months po yung pwede nyong balikan. Ayan, kunwari po today, click po yung search. Tapos i-play nyo lang po. Ayan, makikita nyo yung mga dinaanan nyo. Tapos pwede nyo rin baguhin yung speed. Ayan, tapos pwede nyo rin i-post. Fast forward, yun. Tapos, dito na po sa geofence.
Ayan. Ito po yung ano niya, radius. Pag lumabas po siya sa bilog po na sinet nyo, ayan, itututok nyo lang po ito kung saan yung gusto yung iset. Tapos dito po sa taas, pwede nyo palakihin yung radius na yan. Hanggang 5 kilometers po yan. Ayan. Tapos talagyan nyo lang po ng pangalan dito. Dito sa name. Kunwari po ganyan. Itututok ko dito sa bahay namin. Ilalagay ko lang po home. Ayan. Tapos submit. Ayan. Nakasave na po siya ng ganyan. Ngayon, kada lalabas po yung sasakyan sa bilog na po na yon or kada babalik, magme-message po siya sa app kung anong oras umalis, saka anong oras din nakabalik. Tapos may date and time din po. Ngayon, kung gusto niyo po magdagdag pa, click nyo lang po itong plus. Kunwari sa ibang lugar naman, o kaya buong ganyan, Taguig. Ayan, ganyan Taguig. Lalagyan nyo na po ng Taguig. Submit. Ayan. Para kada lalabas po siya ng Taguig, or pag nakabalik na ng Taguig, malalaman nyo rin po. Kung gusto nyo magdagdag pa, ayan. Sa ibang lugar naman, pwede. Ayan, nga, tatlo. Ito, Pasay. Pasay. Ayan, ganyan po. Tapos wag i-delete, long press. Tapos device message, diyan po lalabas yung mga messages niya. Yung power cut, vibration alarm, tapos geofence. Ngayon, pag Android po, tumutunog po siya. Basta nakuha niya notification. Pero pag sa iPhone, wala siyang sound. Kaya, i-check niyo po mismo dito sa device message. Tapos, itong report naman po, mileage report saka parking report. Itong mileage report po, kung ilang kilometers yung tinakbo niya sa isang araw. Pero yung ano po niya, report, ano po ito, every 2 days naman yung ano niya. Summary niya. Hindi siya daily. Ayan. Ito lang po yung search. Mamili lang po kayo kung ayan. 66 kilometers. Tapos sa parking report naman. Ayan, nakalagay po kung ilang minutes nag-park. Tapos yung ano niya, location niya po, coordinates. Ayan. Tapos itong alarm settings naman po, kung ayaw nyo na may tunog, kung vibration lang, or tunog lang, walang vibration. Bale, yun na naman po. Message lang po kayo sa page namin kung may tanong po. TMAC GPS Tracker and Dashcam. Salamat.